Para sa mga adventure, welcome back to another episode. At today, ngayong araw, ay kukwento ko sa inyo kung ano ang experience ko after 4 years ng paggamit ko dito sa ating Honda Click 125i version 2. So 4 years na yung ating motor na to na Honda Click. So talanghayin natin sa video natin na to mga adventure kung okay ba si Honda Click sa akin after ng 4 years na nagdaan. So pag-usapan natin yan pagtapos ng intro. Okay, bago ang lahat ay papakilala ko muna sa inyo ang ating Honda Click 125i version 2. Walang iba kundi si Kaloy. Okay, gaya nga ng sabi ko sa inyo mga ka-adventure ay pagkikwentuhan natin ang experience ko after ng 4 years ng paggamit natin dito sa ating Honda Click 125i version 2. So ayun na nga, naka 4 years na ako dito sa ating motorsiklo na to. At i-share ko sa inyo yung mga nangyari or pinalitan ko sa 4 na taon na paggamit ko dito sa ating motor. So unahin ko na dito sa ating seat. Kung mapapansin nyo mga adventure, nagkabutas-butas na yung ating seat cover ng ating Honda Click dahil nga katagalan ay nagninis-nis or unti-unting nagkakaroon ng butas yan dahil syempre daily use at naka ano din sa araw yung ating motorsiklo. Minsan nakabilad sa araw, minsan walang cover, nababasa, init ulan, natatastas or nagbubutas-butas yung ating pinaka seat cover. So after 4 years, ganito pa lang naman yung nangyari sa ating upuan. Hindi pa naman yung totally na malaki yung ano, mga butas. Yun nga lang, once na umulan, nababasa yung pantalon ko kasi nga foam yung pinakaloob niyan. Pag inabsorb ng tubig yan, nag-i-stuck yan. So matagal bago matuyo yung pinaka tubig yan. Kaya tendency niyan, mababasa yung ating mga pantalon or shirt once na naupo na tayo dyan. Okay, sa pairings naman, kung mapapansin nyo, nag-fade na yung ating pairings dito dahil nga sa katagalan sa ating paglilinis ay nag-fade na rin yung ating pairings. Hindi ko alam kung baka dahil sa pinapahid ko to or sa katagalan na rin. After, imagine nyo na lang din mga adventure, 4 years na yung ating motor pero yung kintab at yung ano pa rin ng glossy niya ay nangingibabaw pa rin, diba? So talagang alaga lang talaga sa linis mga adventure. Magtatagal at magiging at gaganda pa rin tignan yung ating motor kahit napag-iiwanan na ng ibang modelo. Dahil imagine niyo, meron na ring version 3 na Honda Click, so naglalabas pa sila ng mga ibang variants. So ang nabago lang naman doon ay nagkaroon sila ng USB dito at nabago yung pinaka-design ng kanilang harap dito sa pairings ng Honda Click version 3. Do maganda at napaporma nila, nagkaroon din sila ng parang widget dito at naglaki sila ng gulong from 90/80 to 110/80 ang naging stock ng version 3 ng Honda Click. So yung gulong natin na Primax ay ilang years na nga ba itong Primax ko? 1 year and a half na rin yata itong Primax na ganamit ko eh. So nabili ko yung Primax na to sa Shopee at goods pa naman kahit papano. Yung ating rim walang bengkong, hindi ko rin kasi masyadong niraratrat yan, lalo na pagka alam kong malubak yung daan. So ingat-ingat din talaga dahil nga kung ayaw mo talagang pumangit yung motor mo, eh dapat disiplinado ka din sa paggamit dito. Ano tawag dito? Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-adventure, nag-fade na rin yung pinaka-grabber ba tawag dito, hindi ako nagkakamali. And then yung pinaka-lever nya, ayan, kinakita nyo, nawawala na yung mga paint coating niya dito. So hindi ko alam kung kailan ko ba papalitan to. Eh okay pa naman eh, as long na okay pa yung nakakabit sa motor natin ay hindi agad ako magpapalit. So after 4 years ng ating Honda Click, isa sa mga issue din pala ay ang center stand nya. Pakita ko sa inyo. Ayan nakita nyo, nag-i-stack up siya. So ang reason katagalan, yung pinaka-ehe niyan talaga ay humihigpit sa kanyang pinaka-butas dahil nga katagalan ay nagkakaroon ng kalawang yan or hindi ka naman kung umido ba. So
Ang ginagawa ko diyang solusyon para bumalik yung play nito, pinipisikan ko lang siya ng WD-40 dun sa may pinaka washer sa ilalim. Turo ko sa inyo, hindi ko alam kung kita ba. Ito, may washer dito, tapos ipapasok nyo lang dun yung pinaka nguso ng WD-40. Pipisik-pisik nyo lang, tapos i-play lang nyo ulit yung pinaka center stand para bumalik sa play nya pagka ginano nyo kung saan na yung babalik. Kasi mahirap din kasi pagka pinabayaan nyo, napakatigas nya, napakahirap ibalik. So magagamit nyo na lang na stand is side stand, hindi nyo pakikinabangan yung pinaka center stand nyo. So medyo magastos din pagka pinabayaan nyo. Pag pumunta kayo sa mga shop, hindi ko rin sure kung magkano yung totally gastos pagka pinapaayos yan. At delikado din, dahil nga once na nabasag yung pinakalagay niyang, matinding gastos talaga mga ka-adventure. Sa shock naman niya, okay pa rin yung play niya, maganda pa rin naman yung play nung ating shock. So hindi pa naman ako nagpapa-refill ulit ng panibagong ano dito, dahil nga maganda pa naman yung play nito, lalo na pagka dumadaan ako sa mga hams or lubak-lubak. Maganda pa naman yung play nung ating suspension dito. Dito naman sa ating shock sa likod, so binabalutan ko lang din lagi yan ng shock cover para hindi ganun kadumi or hindi masyadong kalawangin din, para maganda pa rin tignan. Imagine niyo 4 years na yung motor natin na to, no, di ba? Medyo madumi lang yung parte dito dahil nga yung pinaka tire hugger natin dito ay sobrang iksi. Yan yung isa sa pangit sa Honda Click. So yun yung mga ka-adventure, ano, alaga lang talaga sa maintenance sa pagdating sa gear oil at change oil ng inyong motor. So monitor nyo din yung inyong mga gulong. Kung lumalambot na yung inyong gulong, make sure nyo na lagi yung pinapahanginan, or monitor nyo din kung ito ba'y lumalambot or may butas yung inyong pinakagulong, dahil tubeless yan, hindi nyo rin kagad mapapansin kung may pakun ba na nadaanan kayo or what, di ba? So ayun lang, after 4 years, napaka ganda pa rin, or napaka okay pa din ng takbo ng motor ko. Ang total takbo ng ating motor is 25,000 km in 4 years and counting. Sana ay tuloy-tuloy pa rin. Talagang alaga lang talaga, at hindi kayo papahiya ng Honda Click na to. Sa presyo niya na 80,000, or kung installment nyo man kukuhanin, walang problema. Dahil nga kung iaalagaan nyo lang talaga sa maintenance, hindi kayo papahiya nito. Mapabahaman yan o long ride, magagamit nyo kahit saan. Okay, so hanggang dito lang mga ka-adventure. Bago ang lahat, at kung bago kayo sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-like, comment at subscribe nang updated kayo sa mga upcoming videos na gagawin ko. Okay, so ako nga pala si Adventure. Gusto ko muna i-shoutout ang ating 1,062 subscribers, ano. Salamat sa pag-subscribe mga ka-adventure. Okay, mag-skip ng ads para magtuloy-tuloy tayo sa ating ginagawang mga contents. Okay, kita tayo sa mga upcoming videos natin mga adventure. Mag-ingat kayo, ride safe, peace out.